Ayan mga kanuday, isang magandang maga po sa inyo. Sarap ng gising ko dito sa amin nila. So medyo naka-adjust na tayo sa pahinga kasi nung nakaraan kasi medyo haba yung travel natin. Almost 10 kami umalis doon. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nabot kami ng 10 hours kasi dahan-dahan lang naman yung biyahe namin simula sa Isabela hanggang dito sa Manila. Medyo naulan pa doon sa Santa Fe. Yan. Kaya lalo kami medyo mabagal na yung usad kasi marami pala mga tracking doon dumadaan. So namangha naman ako doon sa mga bundok nila kasi protected by government pa daw yun. Maganda yung pamamahala ng kanilang mga kwan doon, mga gobyerno. Kasi at na-amaze ako doon mga kadudoy, sagana sila sa tubig. Malawak yung lupain ng mga Ilocano doon. Makikita mo talagang mangilan-ngilan lang yung bahay. Napakalawak yung space na pwede mong gawa ng kabuhayan. Pag mais ka doon o ano ka man doon. Pero na-notice ko rin doon sa Ilocos pala, ay wala pala, hindi pala sila nagtutubo. Wala silang negosyo na tubo. Pero kasi hindi kagaya naman sa Negros, ganun din malawak ang lupain, pero nung napunta ako sa Negros, ang pangunahin talaga doon ay tubo. Kitang-kita mo talaga, tanaw-tanaw mga tubuan, kahit sa mga paanan ng bundok, talagang katubuan talaga doon. Dito naman sa Isabela, ganun din siya, malawak din, pero makikita mo lang doon, mais, palay, tabako. Pero harvest naman na yung mga tabako doon pagpunta ko, kasi pinapatuyo na nila. At may isa din akong nalaman doon sa tabako na yun, na hindi pala siya directly binibilad sa araw, and then bawal sa mapasa. Pag napasa pala siya ay masisira siya, kasi yung kwento doon ng mga tsuwi ng ni sawa ng tito ko, Ate Alona, mga tagaron ba, nangangamba sila pag umulan kasi yung tabako daw ay masisira, kasi baka daw lakas ang hangin, tuklapin yung trapal o yung pinag-sasaklob nila doon, parang bahay-bahay. Yun pala yung malulugi sila. Yun ay nabasa. Pero pagdating talaga sa agrikultura na mga bagay mga kadodoy, mayaman ang Isabela. Number 1, irrigation doon. Walang tigil talaga ang tubig, grabe. Alam mo sa lugar namin, yan ang pinanamin naman ka problema. Number 1 naman yung irrigation. Wala kasi talaga. Meron man, hindi naman functional na ngayon. Sira na. Tsaka yung ilog nila, pakayaman sa bagay, may pinagmumulan kasi Magat Dam at saka Maris Dam. Talagang makakapag-provide talaga yung pangitlog ng isda doon. Grabe yung experience ko. Grabe. Namangha ako sa kabuhayan. Pag andun ako, iwan ko lang din siguro. Sipag lang. Talagang hindi ka magtaka na yung mga bahay ng mga Ilocano doon. Medyo, kahit sabihin mo sa panlabas na anyo nila, hindi sila yung high class na mayaman. Pero kita mo naman yung mga kabahayan nila, almost kaya nila magpabahay ng bato, semento. Kasi nga, sa sipag nila kasi, andyan lang yung kabuhayan eh. Sa paligid lang eh. Malawak ang lupa talaga. Sa lupa kasi hindi ka naman magugutom eh. Kung tutuusin talaga, basta may sipag ka sa sarili kang lupa talaga. Kayang, tama yung mga vlog namin iba doon. Daming sili tanim. Di pa nga nakaharvest, sabi ko. Talong, sabi ko, sa lupa talaga sipag ang kailangan at maganda talaga yung kwan sa kanila doon, yung ang malakad ba, kasi may kurpyo sila eh. Yung nandun kami, pag sinabing uminom kayo, bawal na kumanta, alas 10 lang dito, ibig sabihin disiplinado ang tao, kasi siyempre kahit pala inom sila o ano sila, pero nasunod sila sa rules ng barangay nila. Saka pag uwi namin mga karudoy, dito ko rin na lalaman, ayun, may pakita lang po. Kita niyo yan? Yan. Ito mga karudoy, bignay. Ay, ito hindi man pinapansin sa amin to. Dami man itong bignay, inuuling na nga lang to. At iyan cake. Bugnay, wine. Di ba? Kung iisipin mo ay magagawa nila itong wine, samantalang ito tinutuka ng ibon sa amin, di pa pinapansin to.
ito yung bugnay. So yung maliit nito, yung kinain namin sa vlog ko, yung inyam naman. Pero hindi na siguro yun, sobrang liit na kasi. Parang talaga sa ibon yun. Dito, dito ko rin nalaman sa kanila, di ba? May guyabano silang wine, ayan Galing nila, guyabano to. Pero ito mga kalodi, favorite ko to pag nahinog. Ingredients, dalawa lang Suka lang, yes, guyabano and water na lang. Di ba? 4 na ang ingredients na, pero makakagawa ka na ng wine. Ganoon ka creative, sabi ko mga Ilocano. Marami talaga silang mga bagay-bagay doon na pwede nilang magawa. At doon ko rin nalaman-laman nung nagbibiyahe na kami sa Santa Fe, papunta sa, siyempre, Biskaya na yun, Nueva Ecija. Na may mga usapa pala dyan. Siguro may mga baboy ramo pa nga yan dyan, so sobrang laki ng bundok ngayon. So, ibig sabihin, maganda talaga yung mga malakad kasi mga hayop ka pang magaganon ba? Kuha or ano. At mga kanudoy, dugtong ko na lang sa mga nagtataka kasi kung bakit medyo close kami ng tiyuhin ko na yan. Kwento na tayo. Nung araw kasi, sa bundok pa kami, maliit lang sila kasi almost ano ba siya ngayon? 44? Ako naman ay 38. Siguro mga 5 years o 6 years ang gap ng edad sa akin yan. Bunso kasi yan ang nanay, kapatid ng nanay ko. Nanay ko naman panganay. So bunso yan siya. Nung araw kasi mga kadudoy, malawak pa yung kapihan namin. Tarya din yun. Buhay ng tatay ko. Pag mga December yan, naakyat din doon sa amin sa bundok. Nag-harvest yan ng kape. Kasama lang namin yan. Kasama namin. Ibig ko sabihin, ang hirap ng buhay, alam mo ba? Sobrang hirap ng buhay noon. Yan yung tiyuhin ko na yan. Sumuot din yan sa sobrang hirap ng buhay. Nung araw, maaga namatay lulo ko sa side nila. Alam niyo ba yung kinabubuhay nila yan? Titindahan sa rapol. Alam niyo yung kaimito? Pag oras ng kaimito, akyat ng kaimito yan. Isang basket na malaki yan. Bibenta ng lula ko sa palengke. Pagkadating yan yung mga pang-allowance nila pang high school. May kaunting mga bili ng isda. Ayan, ganyan lang yan. Tapos yung iba niyang kapatid kasi sa Manila na dati. Tapos yung iba naman dyan pa. Alam mo, racket yan pang Sabado at Linggo. Ang tiyuhin ko na yan. Maghahakot yan. Maghahakot yan ng kung sino nga nag-uuling sa bundok. Tapos ibababa. Ang kapatid niyang isa, kung nag-uling yon, ibababa. Ako kasama, ibababa namin dalawa yan. Hakotin namin. Tuwang-tuwang tawag. Yung may kawayan dito. Tapos kabila kanan. Ay, sa harap sa likod. 3 hanggang sa kanya 4 na sako yan. Sa akin 3 lang. 3, 2. Kasi mas maliit ako. Ganyan yan ang buhay namin noon. Tapos kupra yan. Kalkalan man yan, akyatan man yan. Sipag naman kasi yan. Walang nagtamad sa amin. Tapos doon yung ganon, bakit magtaka kayo na medyo close kami? Alam niyo, siyempre. Alam niya kasi, halos parehas kami kasi ng hirap na dinanas yan. Parehas lang. Yun nga lang, nung pagdating ng panahon na gumraduate siya ng 2 years na sa vocational. Gumraduate siya ng 2 years sa vocational. Bumaba dito sa Manila, yan, sa kapatid niya lalaki. Kasunod sa nanay ko. Matagal na dito sa Visoria. So, siyempre, nangamuhan dito. Hanggang pumasok sa isang tindahan yan. Kargado naman yan. Karatilya lang. Sipag lang. Kasi galing kami sa bundok, sino man. Kasi sino lang trabaho dito, kaya mo namin magbanat ng buto talaga ng gusto. Siyempre ako noon, bumalik man ako sa probinsya kasi noon. Mga iba na may trabaho ko, naging security guard naman ako doon. Bumalik ako ng pag-aaral noon. Siya na trabaho na dito. Hanggang ngayon, tingnan mo, walang alisan yan. Almost 22 years na yata, kung ako magkamali. 22 years na dyan sa trabaho niya. So, sawa naman, okay naman yung kita. Okay naman yung kita nila. Nag-asawa, sama sa trabaho, doon sila nagkakilala yan. Ate Alona. Nagkatrabaho sila, so doon sila nagkakilala, nag-ipon. Hanggang sa dumating yung time, siyempre, sa paghaba ng panahon mga kaludoy. Nagnegosyo kasi sila yan. Try na mag-negosyo dito. Siyempre, dito sa Manila sila. Negosyo sila. Yan. Negosyo sila. So, kahit pa paano, tayo sila ng bahay doon sa Isabela. Ganyan. Iba sila doon. Walang talagang matyaga kasi. Matyaga, sobrang matyaga lang talaga sila. Hindi sila yung yabang o ano. Wala. Hindi naman yung bahay nila doon. May bahay doon pero walang tao. Hindi naman yabang yan kasi
Mag-anak namin doon, hindi alam yan. Kung hindi ko pa siguro na ilagay sa vlog ko yan, yung mga property nila, hindi alam ng kamag-anak namin yan na meron yan. Meron sila. Hindi alam yan. Dalawa sakyan nila, di ba? Motor ang mapinsang ko yan. Ilang yung motor nila, ang dami. Nasa 5 ata, 6. Hindi ko lang inaano-ano kasi parang nakakahiya naman nga ipagkaano mo yung kanila. Siyempre kanila naman yung naano. Pero totoo talaga. Yan, magtaka kayo, medyo close kami. Kasi nga, halos iisa lang yung kinakain namin noong araw. Iisa lang yung pagod namin at hirap yan. Sobra sa bundok talaga, sobra. Hindi man namin matikman-tikman yung mga ganyan mga pagkain o mga ano, hindi mo kami makapagpa-city noon. Gala City. Akala ko sa city noon, December lang pag nagbintan tatay ko ng kape. Yun lang yan. Kaya magtaka kayo ng close kami, siyempre, nag-iba yung buhay niya, pero hindi siya matapobre. Pati na pangasawa niya, hindi matapobre. Marami silang tinutulungan mga kadudoy sa totoo lang. Hindi ko sasabihin kung sino at kung ano yung tinutulong nila, basta marami. Hindi sila madamot pagdating sa pera. Kaya tanging hiling ko lang sa inyo mga kadudoy, sa mga viewers and subscribers ko, lalo sa mga mamis natin na medyo sana po isalin nyo sila sa panalangin na lumago pa yung kanilang negosyo, malakas na pangatawan. Kung alam lang ninyo yung mga tulong nila, mga tinutulungan, masasabi nyo isa sila sa mga good Samaritan talaga sa mundo. Masasabi mo talaga kasi ganoon sila. Hindi ko na isa-isahin yung mga kung anong tinutulungan nila, kung sinong tao, bakit nila tinutulungan, basta ganun. Kasi yun kasi yung ano nila paniniwala, galing sa hirap, kaya pag nakaangat na konti, magtulong sa hirap. Ganun kasi sila. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit medyo close kami o dikit kami, para magkapatid na lang. Kasi ang buhay noon sa mga panahon na talagang kami talaga yung halos magkasabayan talaga sa bundok yun. Pagbaba ng palay, kung may baba ng palay, baba man. Paghakot ng kape sa kusako, baba man ako yan. Siyempre mas malaki siya, mas matanda, mas mabigat lang kanya. Pero siyempre, ulan, init man yan, mga kadudoy, pasan-pasan namin kalusong yan, mga problema yan. Masaya na kami kung anong buhay noon na meron kami. Kaya, alam mo, yung gulong ng buhay, hindi mo masabing ang tao hanggang ganito lang. Hindi mo alam kung anong gagawin sa kanya, sa kapalaran niya, pwede siyang umangat ng ganito. Pero siyempre, pinagpasalamat lang natin na kahit kaangat sila ng ganito sa buhay, maliit pa rin yung hakbang, hindi sila mayabang. Kaya sana pagpalain yung mga ginagawa nila, lalo sa negosyo. Sana pumatok pa ng maganda yung kanilang negosyo. At ilalagay ko mga kadudoy sa screen dyan yung kanilang pangalan ng tindahan, may contact number po dyan. Baka pwede ninyong, kung may mga kailangan kayo dito sa Divisoria pa o negosyo man, pwede kayo mag-inquire sa kanila. Legit naman kasi yung tindahan nila, negosyo nila. Legit naman po kasi yan. Kaya pwede ninyong contact sila kung kailangan kayo dito, baka makamura kayo. Lalo sa school supply. School supply kasi yung paninda nila dyan. Meron din sila printer, mga ganun. Basta about sa mga ganyan. Pwede inquire na lang kayo, ilalagay natin sa screen yung kanilang number. Ito yung number nila. O ng tindahan, contact number. Ayan mga kadudoy, sana naliwanagan kayo bakit ganun na lang yung niya. Alam mo, pumunta ako doon, wala akong gastos. Libre sakyan man. Pagkain lahat dyan. Daming pagkain. Daming mga tao. Hindi ko na binablog yung mga pagpakain sa mga tao dyan o sino mga bisita nila. Hindi ko binablog yun. Kasi siyempre, privacy naman na yan. Ako nakukwento lang konti. Mga experience ko lang naman doon. Pero sabi, saka yung mga tao doon, very accommodation mga tao doon sa Isabela. Pag bisita ka lang. Sabi pa nga sa akin doon, kung may damit ka, palabahan mo na, hindi pwede. Sabi ko, ako lang ibang damit ko, hindi po pwede nga. Kasi sobra-sobra naman yun, di ba? Wala ka nang ginagawa. Hatid ka pa kung saan doon. May mga entrance fee doon, bayad niya yun. Basta sabi, hindi, mag-vlog ka lang na mag-vlog. Pakita mo sa viewers mo yung mga lugar-lugar dito ako. Ayun mga tulog, malaking tulong na yun. Sobra malaking tulong. Kaya po sa ating mga mamis dyan, siling ko lang po, kung ako man po ay pinagdadasal ninyo para sa magandang takbo man ng buhay ko dito sa Pilipinas. Alam niyo naman yun, subaybay naman kayo sa akin kung ano nangyari. Isalin nyo lang yung aking mga kamag-anak, yung aking joy na yan, asawa.
maging success sila sa buhay. Ako wala na akong maibigay sa kanila kasi silang meron kumpara sa akin. Kahit ako galing ako sa abroad, hindi ako pinagkikita ko, kuwan lang yun. Meron pa rin sila ikumpara talaga sa akin. Malayo hanggang. Kaya sabi ko, ako wala akong maibigay. Ang hiling ko lang naman sa mga masugid ko na taga-suporta, lalo sa inyo, sa mga viewers and subscribers talaga. Salin nyo na lang sila sa panalangin na maging blessed pa sila. Mag-umapaw pa yung mga biyaya kasi marami silang matutulungan talaga. Hindi lang ako o kami sa ibang tao. Hindi sila politiko, hindi sila social media, hindi emailing social media sila, ayaw nila. Pero yung kung binablang nila yung tinutulungan nila, siguro isa na yan sila sa, pero hindi na yan nila kaya sa mga time na ganun. Hindi na po pwede, kaya okay lang. Pero sa totoo, marami silang matutulungan. Ay mga kaduday, kita-kits tayo at biruan nyo yan, no? Rugtong ko pa. Binigyan pa ako nito ng ito. Binigyan pa ako ng sapatos bago yan. Iuwi ko yun sa probinsya. May mga binigay pa sila doon, kaso hindi ko na pinablog kasi hindi naman lahat-lahat ng mga bagay ay kailangan mo ipagyabang o ipagkandalakan talaga sa social media. Sakto lang tayo. Ayun, thank you so much po. Kita-kits tayo sa ating mga ibang upload pa, no? Para sa karagdagang mga maisishare mo natin sa inyo. Thank you mga kanudoy, at abangan ninyo yung pag-uwi ko sa probinsya kasi doon, alam naman ninyo may mission na tayo. May pamimigay tayo ng pag-uwi. Alamin na lang ninyo kung sino at bakit, kung ano yun. Bye-bye na mga kanudoy, hanggang dito na lang at kita-kits pa tayo.